Ang barkadang inaasahan at kasama sa inuman ang siya palang muntik ng kumitil sa buhay ng isang lalaki sa Altabas, Aklan. Sa kuha ng CCTV na ito, binugbog ni Randy ang barkadang si JR at nang bumagsak ito ay kinaladkad at binuhusan pa nito ng buhangin. Ayon sa hepe ng Altabas Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen pasado alas 12 ng madaling araw. May nakita umanong isang lalaki na nakahandusay sa kalsadang sakop ng Barangay Linayasan sa Altabas. So, kagabi mga pasado alas 12. Pasado alas 12, no? Yung kapulisan natin dito ay nakatanggap ng report na may nakita raw taong nakahandusay at wala raw malay. No, wat alintugon ito sa Barangay Linayasan. Pagkatanggap ng impormasyon ay agad na rumisponde ang mga kapulisan sa lugar. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang nakahandusay, duguan at wala ng malay na si JR. Pinuntahan at para i-verify at doon nakita itong tao na may mga sugat. Pinagtulungan namin may sugod dito sa hospital kasama ng MDRRMO Altabas. MDRR, no? Ay Altabas. Agad raw na isinugod sa ospital ang biktima ng mga taga MDRRMO Altabas. Samantala, nagpatuloy naman sa investigasyon ang mga kapulisan. Dito na nila nakilala ang sospek na barkada rin pala ng biktima. Base sa investigasyon doon, nakilala namin na barkada rin pala ng biktima ang suspek. Bali barkada mananara yung suspect naton makara. So, bali barkada niya rin yung suspek, bali nag-away sila. Sa investigasyon ng kapulisan, magkasama raw sa isang lamay ang magbarkada ng gabing yun. Papauwi na ang mga ito ng magkasagutan hanggang sa magkainitan. Nagdo-discussion ko, no? According sa version aton nga nga suspect. Nagkasagutan daw sila according sa version ng suspect sa kainunahan raw siya ng suntok. Hanggang sa nagkasuntukan na silang dalawa. Ayon sa pahayag ni Randy nang makausap ng PV News Online, sinabi nito na inunahan siya ng biktima kung kaya't gumanti lang raw siya. Bali tatlo kami, yung makapag-witness yung namatayan. Niyaya nila ako ng sugal pagdating ko. Ang sabi nila sa akin, sige pera-pera lang. Sabi ko, sige Kahit kayo pa ang bumala sa kayo ang mag-cut. Taya lang daw ng tig 20 or 10 o 50. Ay sa naubos yung, kasi taya siya sa kabila, taya rin ako dito sa kabila. Nanalo yung bangka, tapos nagsama rin sila ng bangka. Dahil nagyaya ulit doon sa kabilang lamay. Pati ako niyaya nila ay sa ayaw ko nang sumama yun, nagalit sa akin. Dahil wala silang masakyan, ako may angkar-angkar ako. Sabi ko may pupuntahan pa ako bukas sa fish pond. Bigla siya lumapit sa akin at agad akong sinuntok. Di ako nakailag kasi di ko inaasahang susuntukin niya ako. Dahil sa nangyari ay gumanti na raw siya ng suntok. Sa kasagsagan ng kanilang pagsusuntukan ay bumagsak raw ang biktimang si JR. Nakagat pa nga raw siya ni JR dito sa may panga. Ito yung CCTV na nakuha natin doon sa lugar. Dito makikita na wala nang malay itong biktimang si JR. Ito hinihila na ng suspect. Kinaladkad niya ng ilang metro itong si JR. Pagkatapos ay maya-maya kumuha pa itong si Randy ng buhangin na nakasako at saka binuhusan itong biktimang si JR. Lahat ng pangyayaring yan ay inamin naman sa exclusive interview kay Randy. Ipusdak mo ka ng ano to, balas ka? Balas? Pino nga baga sa bagit simento. Ay, ano to, ginpusdak mo? Data mo lang ipusdak mo ka sa ulo.
Pasimba. Bukod tunga man lang ang sugod nito. Ito nga sa sako. Sa mga Pasko may mong pag... Ito pala ginamit na buhangin, no? Ito. May chinelas. Ayan yung bato. Ayun yung ano. Hindi siguro kaya nasugatan yung ano. Hindi ko sa may bundunan. May dugo. May dugo. Ay, ano na. Parang... Di ka na nag-umpisa. Oo. Hinila, di ka to. Kumusta sir, status, medical status ita biktima? So na hospital imaw no, dagang imo ya sa aton nga district hospital, then gin pa kamayad nga i-refer sa ano sa Tumbukon. So ito nga ni kay naman ato nga pulis para mag follow up again no, magtan-aw kun ano ra ang status it biktima. So accordingly ito pa imo sa ER nga ni. Dayon. Aman na hospital kita. So sa datoron sa anang lastro iya sa anang mukha, sa anang ugo, ag sa anang itsura. So roy na nang mas grabe tagali ro nang lastro. So siguro ron kasi gin refer abi mo ko aton nga nga iya sa district natong hospital. Pero di ba nagbagaywan sanda man imo taro hapuruhan gid. So makita abi naton sa CCTV sir nga samtang nagabagaywan sa natumbara yang sambilog, then sinakyan imaw. Agin telenowo po imaw. Di ka to doon ginto naan siguro nga pagkalastro sa anang itsura o sa anang ugo. Pagkatapos na rayon pagtulog pag nalipong pumano rayon sir o ano? Suspect. Yes, ana nga ginanuhan it bagas kasi may sako ito nga bagas nga parang ginasugod ba sa kanya raho do bagas sa sako. So anang anuhan pagilit bagas then pumanaw mataro suspect naton. Pagkatapos na makitang wala ng malay ang biktima, ibinuhusan pa raw ito ni Randy ng buhangin. Pagkatapos ay iniwan niya na ito. Mabuti na lamang at may nakakita raw sa insidente kung kaya't agad naman na nakapag-report sa mga kapulisan at nakaresponde naman ang mga pulis doon. Kung hindi dahil sa mga concerned citizen, posible raw na namatay ang biktima. Sir, buti nga nun, kung din ba siya bagas, kung uwa ta makita o makita yung concerned citizen o biktima, may posibilidad na matay tayo mo ito? Yes, may posibilidad doon dahil sa naagom na ng lastro hindi na masayran, no? Kung wait sa kasalukuyan ay hinihintay pa ng mga kapulisan ang desisyon ng pamilya ng biktima at ng mismong biktima kung magsasampa ba ito ng kaso laban sa suspect.